magulang na sina Maria at Jose. Ito ang tunay na debosyon, ang magsikap na makatulad ng ating makalangit na Ama, tulad ni Jesus. Panalangin bago magmisa. Sa misang ito, ipanalangin po natin ang ating inang simbahan. Ipanalangin natin ang ating Santo Papa Francisco, ang ating Obispo Dennis, ang ating Kura Paroko, Monsignor Angel, at lahat ng mga pari sa ating diocese. Sila nawa ay maging laging malusog at masigasig sa pagtataguyod ng misyon ng simbahan. Ipanalangin natin ang mga namumuno sa ating bansa at bayan. Itaguyod nawa nila ang common good ng ating mamamayan at hindi ang kanilang sariling interes. Ipanalangin natin ang ating parokya, ang ating PPC, SPPC, donors, benefactors, at mga parishioners. Sila nawa ay laging magkaisa sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa. Magtulungan nawa sila lagi sa ikabubuti ng ating simbahan. Ipanalangin natin ang lahat ng mga pamilya sa ating parokya. Sila nawa ay laging magkaisa sa pagmamahalan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ipanalangin natin ang mga matatanda at may sakit. Makatagpo nawa sila ng kagalingan at lakas sa pagkalinga at pagmamahal ng Diyos at ng pamilya. Ipanalangin natin ang mga nasa bingit ng kamatayan at naghihingalo. Sila nawa ay magsisi sa kanilang kasalanan, maging handa sa pagharap sa Panginoong Diyos, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para sa ating lahat na narito, tayo nawa ay laging makasunod sa kalooban ng Panginoon, malayo sa sakuna at karamdaman. Ipanalangin natin na magkaroon ng tunay na kapayapaan sa buong mundo, lalo na sa Middle East at Europa. Matapos na sana ang digmaan ng Israel, Hamas at Hezbollah, at gayon din ang digmaan sa Ukraine at Ruso. Itigil nawa nila ang karahasan, pagpatay at igalang ang buhay ng bawat tao. Itayo po ang lahat. Magandang umaga po
sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father Joby. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang Niño Jesus, ang bukal ng ating pag-asa, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, tahimik na aminin natin ang ating mga kasalanan. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Diyos at anak ni Maria. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Jesucristo, Ikaw ang talang maliwanag na patnubay ng mga bansa. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang anak ng Ama na lubos niyang kinalulugdan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Awitin natin ang papuri sa karangalan ng Santo Niño.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol nung siya ay maging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahahayag ni Propeta Isaias ang liwanag at kagalakang hatid ng kapanganakan ng isang sanggol na lalaki na siyang mamamahala sa katarungan at katuwiran. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaonang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari. Upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Umawit ng bagong awit at sa poon na ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako ng Israel, lubos niyang tinutupad.
Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak, na purihin sa pag-awi. Sa saliw ng mga lira, iparanig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Sa ikalawang pagbasa, ipinag-aanyaya ni San Pablo ang pagpapasalamat sa Panginoon sa pagkakaloob sa atin ng mga pagpapalang espiritual sa pamamagitan ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin niyang pakikipag-isang ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y Kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang Kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa Kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng Kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking mga panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isinasalaysay sa mabuting balita ang pagpapamalas ng batang si Jesus ng Kanyang karunungan na ikinamangha ng lahat ng nakarinig sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Naging tao ang salita upang tanay maniwala. Ang Kanyang gawin
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanyang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Mga kapatid,
Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño. Sa mabuting balitang binasa natin ngayon, narinig natin ang salaysay ni San Lucas. At para sa buhay ng isang pamilya o mag-anak, wala nang hihigit pang huwaran o modelo para sa ating mga Kristiyano, kundi ang pamilya ni na Jesus, Maria at Jose. Subalit, sa salaysay na ating narinig sa mabuting balita ngayon, para bagang ito ay nakalilito at parang hindi tunay na modelo ng isang pamilyang nagmamahalan at nagsusunuran sa isa't isa bilang mga kasapi. Kaya nga, hindi natin maialis ang mga katanungan ito. Isinama si Jesus noong siya'y 12 taong gulang nga ng kanyang mga magulang sa Jerusalem noong kapistahan ng Paskwa. Subalit nang sila'y pauwi na para bagang nakalimutan at napabayaan nila si Jesus. Kaisa-isang anak si Jesus, paano nakalimutan ni na San Jose at Maria si Jesus? Iisa lang, nakaligtaan at napabayaan pa. At bakit matapos lamang ang isang araw ng paglalakbay at sa kanila napansin na hindi pala nila kasama si Jesus? Sapagkat ang mga bata noon, pag naglalakbay, maaari silang sumama sa ina o sa ama na magkahiwalay na naglalakbay. Subalit pagdating ng gabi, saka lamang sila nagkakasama-sama bilang isang pamilya. At tanong din naman, bakit nagpaiwan ang Panginoong Jesus? At bakit hindi man lamang siya nagsabi o humingi ng pahintulot katulad ng isang masunuring anak? At nung tinanong siya ng kanyang ina nang may pagkabahala, para bagang may pagkayamot at pagkabwisit ang naging pagsagot ng Panginoong Jesus. Hindi rin naunawa ng kanyang ina ang mga pananalita ni Jesus. Sa bandang huli, sinabing siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Subalit, naroon pa rin ang kanyang di pagsunod sa kanyang mga magulang. Kaya nga maraming naitatanong, ang mag-anak ni Jesus, ni Maria at Jose, sila nga ba ay isang tunay na modelo ng isang tunay na pamilya, nagmamahalan at nagsusunuran? Mga kapatid, upang ating lubusang maunawaan ang mga tanong, kailangan nating huwag kakalimutan na si San Lucas na sumulat
ng tagpong ito ay hindi isang reporter na nag-uulat ng mga pangyayari habang ito ay nagaganap. Sinulat ni San Lucas ang mabuting balita pagkatapos ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. At ang kanyang layunin ay upang malaman natin kung sino si Jesus. Sa 12 taong gulang batang si Jesus, nais ipakita ni San Lucas na siya nga ang Kristo, ang anak ng Diyos, na handang sumunod sa kalooban ng kanyang Ama hanggang ihandog niya ang kanyang sariling buhay. Pinaliwanag natin ang mga kasagutan sa mga tanong sa pamamagitan ng mga tagpong pagkawala at pagkakita kay Jesus sa templo. Ipinag-uutos ng batas ng Israel na magpunta at maglakbay sa Jerusalem 3 beses sa loob ng 1 taon sa mga dakilang kapistahan. Kung ang isang pamilya ay naninirahan sa malayong lugar buhat sa Jerusalem, mapalad na sila kung ito ay matupad nila minsan sa kanilang buhay. Ang tagpong sinalaysay ay ang pagtupad ni Maria at Jose sa kautosang ito at sinama nila si Jesus nang ito ay 12 taong gulang na. Malapit na maging isang may sapat na gulang o adult dahil para sa mga Hudyo, ang edad na 13 taon ay isa ng mayor de edad o adult na kailangan ng sundin ang mga batas. Sama-samang naglalakbay ang mga magkakamag-anak sa isang malaking grupo. Hiwalay nga ang mga lalaki sa mga babae sa araw. Inakala ni San Jose at Maria nakasama si Jesus ng isa't isa o dili kaya ng mga iba pang mga bata. Kung kaya, nang malaman nilang nawawala si Jesus, nagsimula silang maghanap at magtanong sa kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Nang hindi nila makita si Jesus, pinalikan nila uli ang kanilang dinaanan hanggang sa Jerusalem. Natagpuan nila si Jesus sa templo sa piling ng mga guro ng batas. Ang templo ng Jerusalem ay napakaganda at napakalaki at hindi maiiwasan na ito ay hangaan ng isang bata. Dito rin nagtuturo ang mga rabay o guro tungkol sa banal na kasulatan at nagpapaliwanag sa mga tao. Kaya, nagpaiwan si Jesus sapagkat nais niyang marinig ang salita ng Diyos, matutupang lalo sa mga paliwanag at nagtatanong tungkol dito. Hindi normal para sa isang bata ang magkaroon ng labis na interes sa salita ng Diyos, magtanong-tanong tungkol dito. Kaya namangha ang mga tao sa kanyang mga tanong. Madarama natin
ang pag-alaala ng isang ina sa tanong ni Maria, "Anak, bakit mo naman ito ginawa sa amin?" Kahit sinong magulang ay mababalisa at mag-aalala ka kapag sinabi ng mga anak, kung hindi sabihin kung nasaan sila o kung ano ang ginagawa nila. Tunay nga na nawala si Jesus, hindi dahil sa kagustuhan o kapabayaan ni Jose at Maria. Kagustuhan ni Jesus na maiwan siyang hindi nagpaalam sa kanyang mga magulang. Ang sagot niya sa kanyang ina ay sa pamamagitan ng dalawang tanong. "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Tiyak, mga kapatid, na madalas na magtanong si Jesus sa kanyang mga magulang. Subalit ang mga salitang ito, ang unang binigkas niya sa mabuting balita, ayon kay San Lucas, at napakahalaga. Madalas din na nakapagbibigay ng kasagutan ng kanyang mga magulang. Subalit sa pagkakataong ito, hindi sila nakasagot sapagkat hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Gayunman, iningatan naman ng kanyang ina ang lahat sa kanyang puso. Mga kapatid, ang tagpong ito na sinulat ni San Lucas ay nagpapahiwatig ng mga tanda o simbolo na magaganap sa mga tagpo ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Una, si Jesus ay taga Nazaret. Siya ang Jesus Nazareno, hari ng mga Hudyo, na yung apat na titik, INRI, sa wikang Griego, na nakalagay sa taas ng krus, ay nangangahulugan, Jesus Nazareno, hari ng mga Hudyo. Pangalawa, kailangan sundin ng Panginoong Jesus ang kalooban ng Ama hanggang kamatayan sa krus sa paghahandog ng kanyang buhay. Pangatlo, ang Panginoong muling nabuhay ay nakita pagkatapos ng 3 araw. Ikaapat, ang mga alagad tulad ni Jose at Maria ay hindi maunawaan ang mga nagaganap at ang mga sinabi sa kanila ni Jesus tungkol sa daranasing kamatayan. At ikalima, noong araw ng kanyang muling pagkabuhay, si Jesus ay kapiling nila at nakaupo bilang Panginoon na nagpapaliwanag ng nasasaad sa banal na kasulatan at naging ganon na lamang ang kanilang nadarama sa puso habang nagpapaliwanag tulad ng kanyang ginawa bilang isang bata sa loob ng templo. Kaya nga, mga kapatid, sa kapistahang ito ng Santo Niño, ang banal na sanggol, tinuturo sa atin na sa kabila ng mga suliranin,
mga problemang nagaganap sa ating daigdig, sa bansa, sa bayan, at maging sa pamilya. Ang mga ito ay madalas na hindi kayang maipaliwanag o ating maunawaan. Subalit tulad ni Maria, ingatan natin ang mga ito sa ating puso at pagnilayan sa diwa ng liwanag ng salita ng Diyos na ating nababasa sa banal na kasulatan. Hindi madali para kay Maria at Jose na unawain at tanggapin ang landas ng buhay na tatahakin ni Jesus sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. At ngayong kapistahan ng Santo Niño, ipinakikita sa atin ng batang si Jesus kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos, kung kaya dapat na ito ay ipamulat na ng mga magulang sa kanilang mga anak, sa kanilang murang isipan. Ipinakikita sa atin ng batang si Jesus, ang Santo Niño, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama at ang pagtugon sa tawag ng Panginoon, ang pagtalima sa kanyang mga utos at mabuhay ayon sa hinahangad ng Diyos para sa atin, na tulad ng batang si Santo Niño, tayo ay lalong kalugdan ng Diyos at mga tao. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat, dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan, kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayong magkaisa at mapuspos ng pag-asa kay Jesus na minsan ay naging isang bata. Ating isamo, Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang magkaunawaan ang mga magulang at mga anak, ang nakatatanda at ang mga kabataan,
at ang magkakaiba ang paniniwalang pangrelihiyon, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang maging matatag at maging mabunga sa ibang paraan ang mga di napagkalooban ng anak, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang hindi hangarin ninuman ang pagkitil ng buhay, lalo na ng mga walang malay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang ang mga bahay ampunang kumakalinga sa mga bata sa ating diocese, tulad ng Bethlehem House of Bread, Bethany Orphanage, Nazareth Home for Street Children, Bahay at Yaman ni San Martin at Ephesus, ay sama-sama nating itaguyod at hatiran ng pag-asa. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Upang tayong natitipon ngayon ay umunlad sa karunungan at patuloy na kalugdan ng Diyos at mga tao, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang iyong bayan. Binasa na ang intensyon ng misa. Tahimik nating dasalin ang mga pansarili nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, sa pagsilang ng iyong anak, pinabanal nito ang bawat yugto ng aming pagkatao mula sa paglilihi hanggang pagyao. Dinggin ang aming kahilingan sa pamamagitan din niyang sanggol na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paulakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Hesu Kristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang dinanas upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsinuod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagganyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inyaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, gayon din ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Lorenzo, Diakono at Martir, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Bilang mga magkakapatid, awitin natin ang panalangin itinuro ni Kristo sa atin. Inihiling namin, kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsilod po ang lahat. Narito si Kristo, ang ating kagalingan at kaligtasan. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Salmo ng pakikinabang. Sumagot ang Panginoon, hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama? Umuwi siyang kasama nila at naging masunuring anak.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao sa pamamagitan ng Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po kayo sa mandali para sa gagawing pagtatalaga. Ngayon po ay sasagawa natin ang pagtatalaga sa mga kasapi ng samahan ng Santo Niño. Ang lahat ng mga itatalaga ay mangyari pong magsitayo. Ang mga itatalagang bagong kasapi, Vilma Pineda, mangyari pong pumunta sa harapan, yung tatawagin po. Aurora Lusaran, Elvira Nunez, Aida de la Cruz, Rebecca Gabrilio, Marites Aquino, Corazon Macaspac, Reginalda Balansag, Lourdes Vergara, Teresita Castro, Cristina Ansures, Catalina Tapang, Cristina Polintan, Ferdinand Galalang, Wilma Silot, Pasita Marchan, Violeta Privado, Maria del Rosario, Juanita Alcantara, Zenaida Coran, Melanie Coran, at Divina Olaes. Mga kapatid, kayong lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos upang maging kanyang tanging lingkod sa ating parokya. Inihiling ko sa inyo na inyong ipahayag ang inyong pagsang-ayong, italaga ang inyong sarili, panahon at yaman sa ating sama-samang pagbuo ng nagkakaisang sambayanan. Nananalig ba kayo na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang sa inyo ay humihirang at pumapatnubay? Nakalaan ba kayo na ialay ang inyong sarili sa paglilingkod sa ating parokya na walang hinihintay na kapalit, pabuya, kadakilaan o papuri? Nakahanda ba kayong ipalaganap ang debosyon sa Santo Niño, maging huwaran sa paglilingkod sa ating simbahan, sa inyong pagsasabuhay ng ating pananampalatayang may panalangin at paggawa para sa lalo pang ikaluluwalhati ng Panginoon? Sa pamamagitan ng inyong pinahayag, sama-sama kayo ngayong magtalaga ng sarili sa harap ng Panginoon.
Mapagmahal na Ama, iyong kalooban na tipunin mo ang iyong mga deboto na ngayon kasabi na ng Samahang Santo Niño. Sila'y nangangakong maglilingkod sa iyo at magiging tunay na manggagawa sa ubasan. Magsisikap silang maging tapat sa kanilang mga gawain at tunay na huwaran sa pamayanan. Inihiling namin, basbasan at patnubayan mo sila sa kanilang bagong buhay sa parokya. Inihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, nasaksihan nating lahat ang pag-ibig ng Panginoon ng mga kasapi ng Samahang Santo Niño, gayon din ang kanilang katapatan bilang mga deboto. Bilang tunay na huwaran nawa sila sa ating pamayanan, ngayon makisa tayo sa kanilang kaligayahan at ipakita nating lahat ang ating pagsang-ayon sa kanilang adhikain. Bigyan po natin sila ng isang malakas na palakpak ng pagtanggap. Tinatawagan po sa harapan ang Hermana 2025, Ginang El Villones at ang buong pamilya. Tumayo po tayo. Gayon din po ang mga Hermana 2026, Ginoo at Ginang Aristotel and Julie Bonifacio at ang buong pamilya. Tumayo kayo. Pagbabasbas sa mga bata. Amang mapagmahal, mula sa bibig ng mga bata, humawi ka ng mga awitin ng papuri. Tunghayan mo ng buong pagmamahal ang mga batang naririto at ang lahat ng mga bata na ipinagkakatiwala ng pananampalataya ng simbahan sa iyong pagkakandili. Buong lugod na tinanggap ng iyong anak na isinilang na mahal na Birheng Maria ang mga bata. Kinalong niya ang mga bata, pinagpala sila at ginawang halimbawa para sa lahat. Ama naming mawain, aming idinadalangin basbasan mo sila at pagpalain upang lumaki silang mabubuting Kristiyano at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay maging saksi ni Kristo sa sandaigdigan, sa pagpapalaganap at pagtatanggol sa pananampalataya. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Tumayo na po ang lahat. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa kapayapaan at tumunlad nawa sa karunungan at pag-ibig sa Diyos
at sa kapwa. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon, ang Santo Niño. Maraming salamat po sa inyong lahat. Inaanyayahan po ang lahat. May prosesyon po tayo. Salamat po.